Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Medyo paus-paus pa ako ngayon. Kamusta po ang lahat ng aking mga followers na nagbabalak magpa-lending at kasalukuyan na pong nagpapa-lending? Kamusta naman po ang inyong negosyo? Although hindi po ako nakakapag-online kasi busy po ako sa trabaho at sa aking negosyong pa-lending, ang dami ko pong nababasang comment na nagtatanong ng mga iba pang tips at saka iba nagbabalak pang umpisang magpa-lending. Meron pa nga ako pong nababasa na OFW siya, pagbalik niya, mag-uumpisa na rin po siyang magpa-lending. So, hindi lang alam kung paano uumpisan tong negosyo na to. Meron pong nagtanong din na paano daw kung ang 10K na pautang mo at biglang nag-pass sa kanyang hulog, ano daw po ang babayarang tubo? Kabuuan o yung tubo lang para sa araw ng hulog na yon? Okay, sa part ko po kasi ang 10,000 na pautang ay 1 to pong huhulugan nyo ng 10 gives. And then magiging 12,000 na po siya. So, ibig sabihin po nyon, kinsenas katapusan po, kada payday maghuhulog sa akin ng customer ng 1,200. At kapag nangyari po na nag-request po siya ng pass muna, syempre po tubo ang kakaltasin ko sa kanyang ATM, which is yun po ay 200 pesos. Matik po yun na may kakaltasin akong 200 pesos. Kasi po, matutulog po kasi ang pera kung pass lang po yun. So, para sa atin, dapat po yun ay may tubo pa rin. So, kung 10 gives po siya, mamumove po ang kanyang hulog. May extend po ng isang payday. And then, doble naman po yung kapag halimbawa 20,000 yung hiniram niya, magiging 2,400 naman po na 10 beses. So, magiging 24,000 po yun. Lagi po natin tatandaan na kapag tayo po ay nagpapautang or nagpapalending sa ating kasamahan, katrabaho, lagi po tayong kukuha or magre-required na kumuha ng ATM. Kasi yun po yung magiging collateral nila. Kung wala po silang ATM at talaga namang malaki ang tiwala nyo dun sa taong yon, nasa inyo na po yun. Sa akin po kasi sa trabaho ko, kumukuha po talaga ako ng ATM. Yun po yung required ko. At sabi ko po sa inyo, dapat gagawa kayo ng kasunduan, papipirmahin nyo kung kailang kinuha, kung kailang hiniram yung pera, ilang terms ang inyong usapan, ilang gives. Siyempre po, dapat po naka-indicate po yun sa papel. At siyempre, dapat po doon sa resibo, sa tuwing magwi-withdraw po kayo ng kanilang sahod, ilagay nyo na rin po kung pang ilang hulog na po yun. Para hindi na po nila kailangan magtanong sa inyo kung nakailang hulog na ba ako. Para updated din po sila. Meron po kasing iba mga customer na tinatago po nila yung resibo. Yun po yung magiging reference nila kung nakakailang hulog na po sila. Okay guys, no? Sa mga susunod na topic ko, marami po akong i-share sa inyo na mga possible nyong ma-experience sa pagpapautang at para po maging aware kayo. Good luck guys! Yung mga gusto pa po mag-umpisa dyan, umpisahan nyo na po. At dapat mas maingat po tayo sa ating mga pinapautang. Doon lang po tayo magpapahiram sa ating mga kakilala, sa inire-refer ng ibang tao na dapat sila din po ay mag-garantor just in case na hindi makabayad yung taong to. Guys, lahat po ng rules ay nasa inyo. Kayo po ang masusunod kasi kayo po talaga ang nagpapautang. Pero guys, paalala ha, wag ho nating patungan ng sobra-sobrang laki ng tubo na halos ikakalugmok lalo ng ating customer. Okay, andun pa rin po tayo sa part na dapat ay nakakatulong tayo at huwag po nating pahiramin ng sobrang laki kung alam naman po nating hindi po ganun kalaki ang kanilang sinasahod. Kasi tayo rin po ang mahihirapan maningil. So salamat po at good luck po sa inyong negosyo. See you again on my next video.